Right, good day once again mga kapatid. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Right, for this video mga kapatid, andito po tayo ngayon sa area ng ating mga bansa at saka itik. Ayan. Yung tatlo na yun po yung pinakauna kong breeder ng gansa. Ayan. So, ayan. Tatlo po sila. Napakinabangan ko na po ang tatlo na yan. At naging challenge po sa akin ang pagpaparami ng gansa mga kapatid. Kasi hindi po pala sila madaling paramihin kumpara sa pabo. Naalala nyo po, nung nakaraang mga vlog ko po ay ibininta ko po yung aking mga isda doon sa aming bahay. Yung mga isda na yun, naibinta ko ng 5,000 lahat. Nagkataon naman na may ibininta 3 piraso. Ayan, ito po yung 3 piraso ay binili ko po mga kapatid. Tapos yung 3 pato, yung itik o anong tawag sa inyo, pato po yan yung tawag dito sa amin, or itik, ay pinang-swap lang po yan sa aking mga batang pabo. So sa ngayon dito sa kulungan na ito mayroon po akong 9 na pirasong alaga. Trayo po sila, yung pato trayo, tapos itong nabili ko trayo rin, ngunit nagsisimula nang mag-itlog ang isa nito. Yung existing ko na talaga na mga gansa, yun malalaki po yung 3 mga kapatid. Trayo rin yan, isang lalaki at 2 babae. So sa ngayon dito po sa kanilang pugad, mayroon lang kasi akong 3 pugad na ginawa. Ayun, tapos dito at ilang araw na rin ay nagsimula na po silang mag-itlog. So ito po yung itlog nila mga kapatid. Inobserbahan ko po yung bagong 3 gansa ko ay nag-itlog na po yung isa doon. Tapos yung existing ko na gansa rin ay nag-itlog. So sa ngayon mayroon na po 10 itlog dito. Napag-isip ko na po na ilalagay na lang doon sa aking incubator. So mayroon 10 sa itlog ng pato. 2, 4, 6, 18. Ayan. So itong 20 pirasong itlog ay akin pong ilalagay sa incubator mga kapatid. Sana sa pagkakataong ito mga kapatid ay palari na ito, kasi noong huling mga itlog ng aking gansa mga kapatid ay wala pong napisa kahit isa. Kaya parang challenge po talaga. Ganun pa man, pag-aaralan natin kung paano po paramihin itong gansa. So sa ngayon, ayan, 10. Tigsa 10 sa pato at saka sa gansa. Ito, sure po ako na 2 inahin po ang nag-itlog dito mga kapatid. So ito, ang lalaking mga itlog mga kapatid. Ilalagay ko muna dito sa balde para akin pong lagyan ng tanda mamaya doon sa incubator. Yan, 10 piraso mga malalaking itlog. Sana lang loobin ng Diyos maraming mapisa dito. Ito pato, itlog ng pato, 10 rin. Andito na po tayo ngayon sa loob ng aming bahay. Ayan po yung 20 pirasong itlog, tigsa 10. So sa ngayon mga kapatid, update po dito sa aking incubator. Mayroon na po akong 2 incubator. So ginamit ko uli yung aking styro, tapos yung isa kong malaking incubator, kasi marami po akong na-encounter na problema mga kapatid sa incubator. Siguro hindi ko muna ibibigay sa inyo yung mga detalye kung ano po, kasi still searching pa po ako kung ano po yung dapat talaga nang sa ganun ay makuha ko po yung hindi man masyadong perfect ngunit malapit-lapit po sa perfectong incubator. So 2 po ito mga kapatid, kasi yung humidity po ay napakalaking impact po pala dito sa incubator. Magkaiba po yung humidity doon sa unang salang. Pagdating naman po sa malapit ng mag-hatch, yung tig 3 araw na lang ay mapipisa na po siya. So dito
ito po yung aking incubator para po sa malapit ng mapisa. Ito po yung kanyang hitsura. Papasilip ko na lang sa inyo. At mayroon na rin dito nagsisimula ng maglabasan. Ayan, mayroon akong sisiw na nagsisimula ng maglabas. Ayun pa sa ilalim. Manok po yung nauna. Tapos dito sa itaas, mayroon na rin nagsisikrak na po yung mga itlog. Sa baba. Ayan. So, sana klaro nyo yung kunti. Yun, may mga crack na po. Kasi, sa incubator nito ay mataas po yung humidity na aking sinisit up. Ayan. Umandar na po. Kung nakikita nyo po, mayroon po akong humidity reading dito. Ayan, itiit. Kasi pinag-aaralan ko po kung ano po talaga yung dapat. At nakita ko po doon sa mga Google, sa mga research po, ay pag magha-hatch na po o magpipisa na, ay dapat nasa 80 to 90 yung humidity. At nandito kasi dati nang mag-try ako dito, yung aking humidity nasa 66 po, hanggang doon lang. At nang taasan ko na po pag malapit na ang mapisa, naapektuhan po yung ibang itlog mga kapatid na kasalukuyan pa pong sinasalang. So ito ang action plan ko ngayon. Dalawang incubator, mula D1 hanggang nasa D24 or 25. Diyan ko nilalagay sa malaki. Tapos dito na po 26, 27, 28. Dito na sa isang incubator na mataas na po yung kanyang humidity. So ilalagay ko na ito mga kapatid. Binigyan ko lang kayo ng update. Ngunit ganun pa man, still searching pa po ako sa ngayon patungkol po sa incubator. Manual lang po itong aking incubator mga kapatid kasi wala pa po akong budget sa mga automatic. So sa ngayon, in-improve ko na rin. 3 beses na po akong nagbabaliktad sa itlog dito sa loob ng aking homemade incubator. Doon sa baba, mayroon pa pong bakanting isang tray. Wala pa pong nakalagay na itlog. Tapos yung pangalawa, konti lang yung nakalagay. Tapos may isang tray pa po dito sa itaas. So iwan ko lang kung magkakasya ba sa isang tray yung 20 piraso. Magkakasya yun kasi yung itlog ng pabo, 35 kayang ilagay dito. Yun, 20 piraso lang yun. So, dali lang. Let's go. So, ito na mga kapatid. Naisalang ko na po sa incubator. Tapos, ayan, nilagyan ko po ng pizza. Kung nakikita nyo, ayan, January 2 kasi ngayon. Ayan, January 2. So, nilagyan ko po ng pizza. Lapis lamang po yung aking pinangguhit. Kaya malaki po yan para tanda po yan kung magbabaliktad na po. Ayan, so, ayan, may manok rin. Tapos, itlog ng pabo. So, may tanda yan kasi pagbabaliktad rin ko mga kapatid. For example, kagaya nito, sa sample ko na lang ito sa inyo. Gaganyanin ko kasi yan pag magbabaliktad ako. Aalugin ko muna sila. Tapos saka ko ilalabas yung pagkagayan yan. Kanina hindi po kita yung pizza at numero. Ngayon itataas ko yung may pizza. Kaya 0 ito mga kapatid kasi noong New Year ko po ito inilagay. Alas 12, eksakto alas 12 ng gabi. Kaya nilagyan ko ng 0. Yan. Ganyan po yung ganun po ang gamit ng tanda mga kapatid. Naobserbahan ko naman na maganda po ang resulta. Pero ganun pa man, inuulit ko po sa inyo mga kapatid, hindi pa po ako expert sa aking mga ginagawa ngayon. Kumbaga, ini-improve ko pa po. Kaya kung wala pa po kayong karanasan, siguro wag niyo munang gayahin itong mga ginagawa ko mga kapatid kasi hindi pa ito fully tested. Kumbaga, nag-aaral pa po ako kung paano po makuha yung sakto at tama nito mga kapatid. Ngunit bilang content creator, kumbaga magiging souvenir ko na lamang po ito mga kapatid. Kaya ginagawan ko po ng vlog yung aking mga ginagawa. Nang sa ganun ay loobin ng Diyos sa susunod na mga buwan, taon, ay mayroon pa po akong makikita
patungkol po sa aking mga ginagawa. Kaya ina-upload ko po ito sa YouTube. So, yan lang po muna ang kaunting update mga kapatid sa aking incubator. At meron na po akong dagdag na tatlong gansa. Kumbaga sa ngayon mga kapatid, na-challenge po ako sa pagpaparami ng gansa. Kasi hindi po madali ang pagpaparami sa kanila kumpara sa pabo. So, sa ngayon, ayan, 2 incubator na po yung aking gamit. Dito, day old, 1 day hanggang mga 25 days, dyan ko nilalagay tapos nililipat ko doon pag malapit na pong mag-hatch. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At sa susunod na vlog, gagawa po siguro ako ng vlog na patungkol po sa aking mga sinubukang pamamaraan, mga ginawa sa aking pabuhan noong year 2022. Ibibigay ko po yung mga sinubukan ko po na okay at yung mga sinubukan ko po na hindi po maganda yung resulta. At sana abangan nyo mga kapatid, lalo na sa mga baguhan na naghahanap pa po ng detalye at mga karanasan ng mga unang nag-aalaga ng pabo. Natitiyak ko po may mapupulot po kayo sa susunod na vlog na aking i-upload. So hanggang dito na lang mga kapatid. Sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button nang sa ganoon ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!